Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Para sa istorya natin ngayong araw ay mabibigyan na naman tayo ng isa pang dahilan kung bakit dapat tayo maging mabait sa mga service crew. Ako ang ligaw na kaluluwa at maikukwento ako sa iyo. Kakaiba ang grocery store na malapit sa bahay ko. Bastos at palaban ng mga empleyado roon. Kapag nakalimutan mong ibalik ang shopping cart, susundan ka nila hanggang sa kotse mo at sisigawan ka. Nitong isang araw lang, pinangaralan ako ng seryoso ng isang empleyada dahil hindi ko agad na ipakita ang resibo ko nang subukan kong lumabas. Kailangan mong magpakita yung resibo. Bulong niyang may galit. Ha? Seryoso ba kayo? Hindi ko alam na may ganong patakaran. Basahin mo ang karatula. Sabi niya sabay turo sa isang maliit na bulletin. Buti na lang bumalik ako sa loob at nakita ko ang resibo sa food court. Nang bumalik ako, ngumuso ang empleyada at sinabing, "Huwag mong kakalimutan ulit ha." Minarkahan niya ang resibo ko at pinayagan na akong lumabas. Ilang araw pagkatapos noon, napabalik ako sa parehong lugar. Ayaw ko sana roon pero kailangan ng asawa ko ng isang partikular na gamot para sa ubo niya at doon lang yun mabibili. Pumarada ako malapit sa harap at nagmadaling pumasok, saka hinanap ang mga halamang gamot at supplements. "Naliligaw ka ba?" sabi ng isang paos na boses. Paglingon ko, nakita ko ang isang kalbong empleyado na may pangit na peklat. Tinitigan niya ako na parang naiinis sa presensya ko. Hindi. Mabuti, dahil kapag naligaw ka, hindi kita tutulungan. Itinuro niya ang isang cart na puno ng mga ibabalik na paninda. Magre-restock ako ng mga stante buong araw. Ayoko nang maulit ang isa na namang masungit na encounter. Kaya sinabi kong alam ko kung saan ako pupunta at nagmadali ako papunta sa section na seasonal herbs. Nang lumuhod ako para kunin ang gusto kong produkto, may narinig akong nakakagambalang usapan sa likod ko. Nakakainis ang mga taong ito. Oo nga sabihin mo pa. Sumilip ako sa likod ko at dahan-dahang tumayo. Nakita ko ang likod ng dalawang empleyado sa kabilang aisle. Isa roon ng kalbong lalaking nakausap ko kanina. Ang isa naman ay payat na babae na may pink na buhok at malalaking hikaw. Puro na lang silang pasok dito at reklamo. Gusto ko na silang sermonan. Ilang oras na lang at idedekera na ang pagsalakay, sabi ng kalbong lalaki. Napaka-boring ng pagpasok natin sa lipunang ito. Nakita mo ba kung ano ang ginagawa ng mga taong ito sa mga binibili nila rito? Nakakadiri. Ipinapasok nila ang mga bagay sa kanilang mga muka. Tapos inilalabas nila iyon sa mga butas sa kanilang likuran. Nakakasuklam. Sa puntong yon, tuliro na ako. Ano bang pinagsasabi nila? Lasing ba sila o pinagtitripan lang ako? Nagmadali akong pumunta sa checkout. Nang makarating ako sa pila, binati ako ng isang matangkad na cashier na puno ng malalaking tagyawat ang muka. "Nakita mo ba ang hinahanap mo?" Oo, salamat." Naririnig ko pa rin ng lalaki at babae na nag-uusap sa aisle ng mga halamang gamot. Hindi sila tumitihim. Sa katunayan, mas lumalakas pa ang boses nila. 300 pesos, sabi ng matangkad na cashier. Ibinalik ang atensyon ko. Oo, salamat. Nagbayad ako at lumabas. Gulat na gulat pa rin ako sa kakaibang usapang narinig ko. Paulit-ulit ko itong iniisip. Biro lang ba yun? Pinaglalaroan ba ako ng mga empleyadong yun para lang magsaya? Habang lalo kong iniisip, lalo kong napagtatanto na, siguradong prank lang iyon. Yun lang ang posibleng paliwanag. Nakarating ako sa kotse ko at pinaandar ang makina. Habang nagpapaatras ako palabas, may biglang dumampal na manambot na palad sa bintana ko. Yun ang matangkad na cashier. Nakadikit ang mukha niya sa salamin. Parang katawan ng isang starfish sa salamin ng aquarium. Namumula ang mga mata niya at nakaumbok. Parang lalabas na sa kanyang bungo. "Excuse me, sir." "Yes?" "May nakalimutan ka."
Itinaas niya ang isang maliit na plastic na parehisubla habang humahagighig. Ang credit card ko. Ang tanga ko naman. Alanganin akong ngumiti. Nang ibinaba ko ang bintana para kunin ang card ko, ipinasok ng matangkad na cashier ang kamay niya sa loob at hinawakan ng manibela. Ano ba? Mukhang mabait na lalaki. Nakatutok sa akin ang mapupula niyang mga mata. Nakakalungkot isipin kung ano ang gagawin nila sa iyo, sabi ng cashier. Ano ang gagawin? Tanong ko. Sa iyo, sa kanila. Itinuro niya ang mga customer na lumalabas ng tindahan. Sa lahat ng nilalang na hindi kagaya namin, parang lalong namula ang mga taghiyawat sa mukha niya. Tinitigan ko siyang mabuti at napansin kong kumikibot ang balat niya sa iba't ibang bahagi. Pakiusap, pakawalan mo ako o tatawag ako ng pulis. Pakiusap ko. Kapag nagsimula na ang mga ilaw mamayang gabi, bulong niya ng pasutsot. Huwag kang lalabas. Iniabot niya sa akin ang card at umatras. Magpapasalamat ka sa akin. Mabilis kong itinaas ang bintana at umalis sa parking lot. Tumawag ako sa pulis at sinabi ang nangyari. Pero pagdating nila ron, wala ni isa sa mga empleyado ang tumugma sa paglalarawan ko sa matangkad na lalaki. Natulog akong pagod at kinikilabutan. Iniisip, ano ba talaga ang pinagsasabi ng lalaking iyon? Makalipas ang ilang oras, ginising ako ng asawa ko. Babe, may mga kakaibang ilaw sa labas. Agad akong sumugod sa bintana. Totoo nga. May matitingkad na kulay na bumababa mula sa langit, gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Ano yun? Tanong ko. Walang nakakaalam. Nagsimula ito hating gabi at hindi pa tumitigil. Kinuha ko ang phone ko at naghanap tungkol sa kumukurap na mga ilaw. May ilang artikulo na nagsasabing China ang may kagagawan. Ang iba naman ay mga alien daw. Sa lahat ng kaso, hinihikayat ang mga tao na manatili sa loob ng bahay. Kapag nagsimula na ang mga ilaw, umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng matangkad na cashier. Huwag kang lalabas. Ang nakakabaliw ito, sabi ng asawa ko. Kailangan kong makita ng mas maigi. Nagmadali siyang pumunta sa hallway. Sa sobrang pagkakaabala ko, halos hindi ko napansin ang tunog ng pagbukas ng aming pintuan sa harap. Sandali, huwag! Sumunod ako sa kanya at muntik na akong mahimatay nang lumabas siya ng bahay. Huwag! Stacy! Isang matingkad na kulay violet na liwanag ang tumama sa bahay namin at narinig ko siyang sumigaw. Tumakbo ako papunta sa pintuan. Isang tumpok ng umaagos na laman ang nakahandusay sa harap ko. Ang damit ng asawa ko ay umuusok parang sinunog na karne. Para bang bigla siyang natunaw. Hindi ito maaring nangyayari. Glenn, pumasok ka sa loob! Narinig ko ang boses ng isang babae. Ang kapitbahay ko yun, sumisigaw sa bintana ng kwarto niya sa kabilang klasa. Ang mga ilaw, delikado sila! Mabilis akong bumalik sa loob at isinara ang pinto. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Napuno ng nakakatakot na mga sigaw ang paligid. Isa-isang nadudurog ang mga kapitbahay habang dumaraan ang mga ilaw sa aming subdivision. Sinusunog ang anumang madaanan. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at sumilip sa bintana. May nakita akong kakaibang bagay na lumulutang sa langit. Maitim ito at ang hugis niya ay parang kastilyo noong panahon ng medieval. May mga kakaibang nilalang na umiikot sa paligid nito parang mga langaw at papalapit ito sa direksyon ko. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.